At yun na po ang ating aralin para sa araw na ito. Mayroon po ba kayong mga katanungan? Isang peking ngiti ang idinikit ni Angela Angel Cruz sa kanyang mga labi habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Sa kabilang panig, ang kanyang mga estudyante mula sa iba't ibang bansa ay masayang kumakaway. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, isang ugat sa kanyang sentido ang pumipintig sa inis. Wow! 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 Ang walang tigil na pag-iyak ng isang sanggol, isang linggo na. Isang linggo na siyang ginugulo ng iyak na iyon. Nanggagaling ito sa katabi niyang apartment unit, isang unit na matagal nang walang nakatira. Ngunit noong isang linggo, may isang misteryosong lalaking lumipat at kasama nito ang isang sanggol na tila walang katapusan, ang lakas ng baga. Okay, class, goodbye. Masayang sabi niya at mabilis na isinara ang laptop. Napasabunot siya sa kanyang buhok, hindi na niya kaya. Paano siya makakapagtrabaho ng maayos kung ang soundtrack ng kanyang buhay ay ang pag-iyak ng isang batang hindi niya naman anak? Tumayo siya. Oras na para harapin ang bagong kapitbahay. Nagmartsa siya palabas ng kanyang apartment at kumatok ng malakas sa kabilang pinto. Hoy! Patahimikin niyo naman yang bata. May nagtatrabaho dito. Sigaw niya. Walang sumasagot. Ngunit ang pag-iyak ay patuloy. Kumatok siya ulit, mas malakas pa. Biglang bumukas ang pinto. At ang mundo ni Angel ay huminto. Ang lalaking nasa harap niya, ang gusot nitong buhok, ang malungkot nitong mga mata, ang pamilyar na mukha na sa loob ng isang taon ay pilit niyang tinatakasan sa kanyang mga bangungot. Siya, flashback, isang mamahaling restaurant, isang singsing. Pakakasalan mo ba ko, Angel? Tanong lalaki. Oo, Renzo. Oo, sagot niya. Pagkatapos isang buwan lang ang pag-iwas, ang mga kasinungalingan, at ang huli isang text message. Sorry Angel, hindi ko pala kaya. Huwag mo na akong hahanapin. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso, ang lalaking nag-iwan sa kanya ng mga utang at basag na pangarap. Ikaw? Bulong ni Angel, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Ang lalaki, si Renzo, ay tumingin sa kanya, gulat din. Ngunit bago pa ito makasagot, ang sanggol sa kanyang mga bisig ay mas lalong lumakas ang pag-iyak. Sandali, sabi nito at isinara ang pinto sa mukha niya. Naiwan si Angel sa labas nanginginig. Ang galit, ang sakit, ang lahat ng emosyong akala niya ay naibaon na niya ay muling nabuhay. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ulit ang pinto. Hindi na si Renzo ang nasa harap niya. Ang parehong muka, ngunit iba, mas kalmado. Mas seryoso ang mga mata. At wala na ang yabang. Hawak pa rin nito ang umiiyak na sanggol. Patawad sa ingay, sabi ng lalaki, ang boses ay iba, mas malalim, mas pagod. Hindi ako si Renzo, sabi nito. Ako si Nate, ang kakambal niya. Si Nate. Ang pangalan ay bago, ngunit ang mukha ay isang luma at masakit na alaala. Nakatitig lang si Angel, hindi alam ang sasabihin. Isang kakambal, hindi kailanman nabanggit ni Renzo na mayroon siyang kapatid. Pasensya na, sabi ni Angel. Medyo nahihiya sa kanyang pagsigaw kanina. Hindi ko alam. Ayos lang, sagot ni Nate habang pilit na pinapatahan ang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Tumingin ito sa sanggol na ngayon ay medyo humihina na ang pag-iyak.
Medyo bago pa lang ako dito. Sa pagiging ama, ang huling salita ay tila mabigat sa kanyang dila. Anak mo? Tanong ni Angel, hindi mapigilan ang sarili. Umiling si Nate. Anak siya ni Renzo. Ang balita ay parang isang dagok. Si Renzo, may anak na pala. Nasaan siya? Tanong ni Angel. Ang kapatid mo, ang ina ng bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nate. Ang kapatid ko, kung nasaan man siya ngayon, ay paniguradong masaya, malaya, at ang ina ng bata, iniwan na rin niya. Iniwan nila sa akin ang responsibilidad. Ang kwento ay pamilyar. Ang Renzo na kayang-kayang manakit at tumalikod. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Angel. Sandali, pigil ni Nate. May kailangan akong itanong sa'yo. At bago mo ako husgahan, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Nag-atubili si Angel, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Nate, isang desperasyon na pumigil sa kanya sa pag-alis. Pinapasok siya nito sa loob ng apartment. Ang loob ay magulo. Mga kahon na hindi pa nabubuksan. Mga gamit ng sanggol na nakakalat. Ang amoy ng gatas at ng pag-iisa. Ang pangalan niya ay Gia, sabi ni Nate. At sinusubukan kong legal na ampunin siya para maging tunay ko siyang anak. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Angel. Ngunit may problema, sabi ni Nate. Ang batas ay komplikado. Kailangan kong patunayan sa kanila na kaya kong magbigay ng isang stable family environment. At bilang isang binatang mag-isang namumuhay, hindi iyon sapat para sa kanila. Hindi pa rin naintindihan ni Angel kung saan papunta ang usapan. Huminga ng malalim si Nate. Alam ko ang nakaraan ninyo ni Renzo na imbestigahan ko na at alam ko rin ang sitwasyon mo sa pera. Ang mga utang na iniwan sa iyo ng pamilya mo, ang suporta mo sa ampunan kung saan ka lumaki. Anong gusto mong palabasin? Mula sa isang drawer, kumuha si Nate ng isang folder at inilapag sa mesa. Isang kontrata. Kailangan ko ng isang ina para kay Gia, sabi ni Nate. Isang ina sa papel at kailangan mo ng tulong pinansyal, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Angel. Ito ay isang alok, isang business proposal. Binuksan ni Angel ang kontrata. Ang mga salita ay parang lumalangoy sa kanyang paningin. Marriage contract. 1-year term. Monthly salary, 50,000 pesos. Donation to Bahay Pag-asa Orphanage. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Angel, isinara ang folder. Magpapakasal ako sa'yo sa mukha ng lalaking sumira sa buhay ko. Hindi mo kailangang gawin ito kung ayaw mo, sabi ni Nate. Ngunit tumingin si Angel sa sanggol, si Gia, na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay bilog at puno ng inosente. Isang batang iniwan, isang batang walang kasalanan. Katulad niya noon, ang kanyang galit kay Renzo at ang kanyang awa para sa bata, naglalaban sa loob niya. Pumapayag ako, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya kay Nate. Ang mga mata ay malamig na parang yelo, pero para lang sa bata. At sa oras na hawakan mo ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Ang kasunduan ay selyado na. Isang kasal sa papel, isang pamilyang gawa sa pangangailangan at sa awa. Kinabukasan lumipat si Angel sa apartment ni Nate. Nagdala lang siya ng isang maliit na maleta. Ang kanyang buhay ay kasya na sa isang sulok ng malawak na sala,
Tumanggi siyang matulog sa nag-iisang kwarto kasama si Nate. Dito na lang ako, sabi niya. Mas komportable ako. Hindi na kumontra si Nate. Alam niyang ang bawat paglapit niya ay parang isang paglapit ng anino ni Renzo. Ang unang araw nila bilang pamilya ay isang perpektong larawan ng pagkailang. Halos hindi sila nag-uusap. Ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang mga pangangailangan ni Gia. Oras na ng gatas niya. Kailangan na niyang palitan ng diaper. Umiiyak na naman siya. Pagdating ng gabi, ang pagod ay pareho na nilang nararamdaman. Matulog ka na, Angel, sabi ni Nate. Ako na ang bahala kay Gia. Ngunit hating gabi na, gising pa rin si Angel. At gising pa rin siya dahil sa iyak. Ang iyak ni Gia na ngayon ay parang isang alarmang hindi tumitigil. Lumabas siya sa sala. Nadatnan niya si Nate sa rocking chair. Karga-karga si Gia. Ang muka ay puno ng desperasyon. Ayaw niyang tumahan, sabi ni Nate. Ang boses ay pagod. Sinubukan ko na ang lahat. Gatas, duyan, kanta. Ayaw. Baka masama ang pakiramdam niya? Tanong ni Angel. Hindi. Dinala ko na siya sa doktor kanina. Okay naman daw siya. Ayaw niya lang talaga sa akin. Sa mga salitang yon, narinig ni Angel ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pait, isang sakit ng isang amang hindi matanggap ng sarili niyang anak. Napabuntong hininga si Angel. Ang galit niya kay Renzo ay hindi dapat idamay sa batang ito o sa lalaking sumusubok na maging isang ama. Lumapit siya. Akin na, sabi niya. Subukan ko. Nag-atubili si Nate, ngunit ibinigay din niya si Gia. Maingat na inupo ni Angel ang bata sa kanyang kandungan. Ang maliit na katawan nito ay mainit at nanginginig sa pag-iyak. Tinitigan niya ang bata at isang bagay mula sa kanyang nakaraan, isang alaala mula sa ampunan, ang biglang bumalik. Dahan-dahan nagsimula siyang kumanta. Isang lumang awiting pampatulog na laging kinakanta sa kanya ng madreng nag-alaga sa kanya. Ili-ili, tulog anay. Ang kanyang boses ay malambot, puno ng isang kalungkutang pamilyar at isang himala ang nangyari. Ang pag-iyak ni Gia ay unti-unting humina. Ang nanginginig nitong katawan ay nagsimulang mag-relax. Itinukod nito ang kanyang ulo sa dibdib ni Angel at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatulog ito. Nakatitig lang si Nate kay Angel, hindi makapaniwala. Ang babaeng kanina lang ay puno ng galit, ay mayroon palang isang tinig na kayang magpatigil sa isang bagyo. Paano mo ginawa yon? Bulong niya. Lahat ng batang umiiyak. Sagot ni Angel, nakatingin sa natutulog na si Gia. Ay may iisang hinahanap lang, ang pakiramdam na ligtas sila. Nag-angat siya ng tingin kay Nate. At sa unang pagkakataon mula noong magkita sila ulit, ang mga mata nila ay nagtagpo. Hindi na bilang dalawang estrangherong may masamang nakaraan, kundi bilang dalawang taong may iisang responsibilidad, bilang isang ina at isang ama. Ang gabing iyon ang naging simula ng isang hindi inaasahang pagbabago. Ang yelo sa pagitan ni na Angel at Nate ay nagsimulang matunaw hindi dahil sa isang malaking usapan, kundi dahil sa isang maliit na batang nagngangalang Gia. Naging mas madali na ang kanilang mga araw. Nagkaroon sila ng isang hindi nakasulat na routine. Sa umaga, si Nate ang mag-aalaga kay Gia habang si Angel ay nagtuturo online. Sa hapon, si Angel naman ang papalit habang si Nate ay abala sa kanyang mga tawag para sa trabaho. At sa gabi, sabay nilang aalagaan ang bata. Ngunit ang kanilang tahimik na mundo ay kailangang humarap sa labas.
Tumawag ang DSWD. Sabi ni Nate isang umaga. Magkakaroon sila ng home visit sa susunod na linggo. Kailangan nilang makita na isa tayong masayang pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang kaba kay Angel. Pagpapanggap, isang bagay na sanay na siyang gawin, ngunit ngayon, iba. Anong gagawin natin? Tanong niya. Kailangan nating mag-ensayo, sagot ni Nate, at nagsimula ang kanilang pag-eensayo. Lumabas sila. Bilang isang pamilya, ang una nilang pinuntahan ay ang parke. Habang masayang naglalaro si Gia sa swing na tinutulak ni Angel, si Nate naman ay nakatayo sa gilid, kinukunan sila ng litrato. Ngumiti ka naman, sabi ni Nate. Mukha kang napipilitan lang. Dahil napipilitan lang naman talaga ako, sagot ni Angel. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, isang maliit na ngiti ang sumilay. Sir, ma'am, ang cute naman ng pamilya ninyo, sabi ng isang matandang babae na dumaan. Bagay na bagay kayo! Nagkatinginan sila ni Nate. At sa unang pagkakataon, sabay silang natawa. Isang totoong tawa. Sunod, pumunta sila sa mall para bumili ng mga gamit para kay Gia. Habang namimili sila ng mga damit, isang sales lady ang lumapit. Ang ganda naman ng anak ninyo, manang-mana sa mami, sabi nito. Salamat, sagot ni Angel, at sa isang iglap na hindi niya pinag-isipan, hinawakan niya ang braso ni Nate. Isang kilos na natural, isang kilos na parang totoo. Naramdaman niyang bahagyang nanigas si Nate, ngunit hindi nito inalis ang kanyang kamay. Ang kanilang araw ay natapos sa isang simpleng hapunan sa isang restaurant. Habang kumakain, pinanood ni Nate si Angel na masayang sinusubuan si Gia. Ang paraan ng pagtingin ni Angel sa bata ay hindi na tingin ng isang estranghero. Ito ay tingin ng isang ina. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang patulugin si Gia, umupo sila sa sala. Parehong pagod ngunit may isang kakaibang gaan sa kanilang pakiramdam. Salamat sa araw na ito, Nate, sabi ni Angel. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Nate. Matagal ko nang hindi nakitang ngumiti ng ganito si Gia. Tumingin ito sa kanya. At matagal na rin kitang hindi nakitang ngumiti ng ganyan. Nagiwas ng tingin si Angel, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Kinuha ni Nate ang kanyang kamera at ipinakita kay Angel ang mga litratong kuha niya kanina. Mga litrato nilang tatlo na masayang naglalaro. Isang perpektong pamilya. Habang tinitingnan nila ang mga litrato, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang kanilang mga kamay na parehong nakaabot sa kamera ay aksidenteng nagdikit. Isang maliit na kuryente, isang pamilyar na init. Hindi nila ito binawi. Biglang tumunog ang doorbell. Isang malakas at tuloy-tuloy na pag-doorbell. Nagtaka si Nate. Sino naman yan? Pumunta siya sa pinto at binuksan ito. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking may isang ngising nakakainis. Ang kanyang kakambal. Narinig ko, sabi ni Renzo, tumingin kay Nate pagkatapos ay kay Angel sa likod nito. Kailangan niyo raw ng ama? Ang pagdating ni Renzo ay parang isang bagyo na biglang pumasok sa kanilang tahimik na tahanan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay isang perpektong kopya ng kay Nate. Ngunit ang mga mata nito ay iba. Malamig, mapaglaro, at puno ng kasamaan. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Nate, humarang sa pinto para hindi ito makapasok. Wow, kuya, sabi ni Renzo. Ganyan mo ba tinatanggap ang iyong kakambal at ang ama ng iyong anak? Idiniin niya ang huling salita.
Isang malinaw na pang-aasar. Tumingin si Renzo sa likod ni Nate at nakita si Angel. Ang dating galit sa mukha ni Angel ay napalitan ng isang malamig na pader. "Angel, my love," sabi ni Renzo. "Ang tagal nating hindi nagkita, mas lalo ka yatang gumanda." "Umalis ka na, Renzo," sabi ni Nate. "Hindi pa ako tapos," sabi ni Renzo. "Nandito ako para sa anak ko. Narinig ko, kailangan daw niya ng isang kumpletong pamilya para sa adoption, 'di ba? Heto na ako, ang ama." Ang ang mga salitang iyon ay isang direktang banta. Alam niya ang tungkol sa diwa ng kanilang lolo. "Wala kang karapatan sa kanya," sabi ni Angel. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay matatag. "Talaga ba?" tawa ni Renzo. "Dugo ko siya, Angel, at sa mata ng batas may karapatan ako." Nagsimula ang isang digmaan. Hindi ito isang digmaang pisikal, kundi isang digmaang psikolohikal. Araw-araw, ginulo ni Renzo ang kanilang buhay. Bigla na lang siyang susulpot sa labas ng apartment. Tatawag siya sa gitna ng gabi. Magpapadala ng mga mamahaling laruan para kay Gia, na para bang sinusubukan niyang bilhin ang pagmamahal ng bata. Isang araw ang laro niya ay naging mas mapanganib. Sinundan niya si Angel habang pauwi ito mula sa paggrocery. "Angel," sabi nito, "mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," sabi ni Renzo. "Tayo, sayang tayo, 'di ba? Alam kong mahal mo pa rin ako." "Ang pagmamahal ko sa iyo ay kasama ng namatay ng tiwala ko." "Kung ganoon," sabi ni Renzo, "baka dapat kong ipaalala sa iyo." At akmang hahalikan na niya ito. "Tama na!" Isang sigaw mula sa likuran. Si Nate. Nagkaharap ang magkapatid, ang salamin, ang anino. "Huwag mo siyang hahawakan," sabi ni Nate. "Bakit? Natatakot ka bang baka bumalik siya sa akin?" Hamon ni Renzo. "Hindi," sagot ni Nate. "Natatakot ako para sa'yo. Dahil sa oras na saktan mo ulit siya, sisiguraduhin kong di mo na makikita ang sarili mong anino." Ang banta sa boses ni Nate ay totoo. Napaatras si Renzo. Ngunit bago ito umalis, may huli itong sinabi. "Hindi pa tayo tapos, kuya. Tandaan mo yan." Nang gabing iyon, habang magkasama sila sa apartment, si Angel ay hindi mapakali. "Kailangan nating pabilisin ang adopsyon," sabi niya kay Nate, "bago pa may gawin ulit siyang masama." "May ginagawa na ako," sabi ni Nate. "Ngunit kailangan nating maging mas kapani-paniwala. Kailangan nating ipakita sa lahat na isa tayong tunay na pamilya." "Anong ibig mong sabihin?" "Bukas," sabi ni Nate, "pupunta tayo sa bahay ng lolo ko, ipapakilala kita bilang asawa ko." Ang mansyon ng mga Ferrer ay parang isang palasyo mula sa isang lumang pelikula. Malawak, magarbo, at malamig. Pagpasok pa lang ni Angel kasama si Nate at si Gia, naramdaman na niya ang bigat ng hangin. Ang bawat painting sa pader, ang bawat piraso ng muebles, ay tila humuhusga sa kanya. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silyang parang trono. Ang kanilang lolo si Don Sebastian Ferrer. Ang mga mata nito ay matalas, sinusuri si Angel mula ulo hanggang paa. "Ito na ba siya, Nathaniel?" tanong ng matanda. "Opo, lolo," sagot ni Nate. "Si Angel, ang asawa ko, at si Gia, ang aming anak." Isang katahimikan. Iyon lang ang sinabi ng matanda. Ang buong pananghalian ay isang pagsubok. Sinubukan ni Angel na maging magalang, ngumiti, sumagot ng tama. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa gitna ng mga hari at reyna.
at ang reyna ng mga ahas ay paparating pa lang. Nate, darling, I missed you. Isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. Pumasok si Katrina, suot ang isang bestidang mas mahal pa siguro sa lahat ng gamit ni Angel na pinagsama-sama. Hinalikan niya si Nate sa pisngi. Pagkatapos, tumingin ito kay Angel. And you must be the nanny. Asawa ko siya, Katrina. Pagtatama ni Nate. Oh, right, the wife. Sabi ni Katrina, puno ng sarkasmo. Sa buong pananghalian, hindi tinigilan ni Katrina si Angel. Mga patagong insulto, mga tanong na idinisenyo para ipahiya siya. Saan nga ulit kayo nagkakilala ni Nate? Sa isang charity event ba? Paano mo natitiis ang iyak ng bata? Ako kasi, hindi ko kaya. Habang si Angel ay hirap na hirap, si Renzo naman ay biglang dumating, suot ang kanyang pekeng ngiti. Lolo, I'm sorry, I'm late. Umupo ito sa tabi ni Katrina. At doon, nakita ni Angel ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Isang palihim na kindat mula kay Renzo papunta kay Katrina. Nagsanibpuwersa na ang dalawang demonyo. Pagkatapos ng pananghalian, kinausap ni Katrina si Angel ng sarilinan. Alam mo, Angel, sabi nito, nakakaawa ka. Ginagamit ka lang ni Nate. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa'yo, mas madali niyang makukuha ang mana. Pero sa oras na makuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niya. Katulad ng ginawa ng kakambal niya sa'yo. Hindi yan totoo. Talaga ba? Ngumisi si Katrina. Tingnan natin. Kinuha nito ang cellphone at ipinakita ang isang text message mula kay Nate. Katrina, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong maipakita kay Lolo na normal ang pamilya ko. Magpanggap ka na lang muna na okay tayo. Ang text ay totoo, ngunit ang konteksto ay mali. Ang text na iyon ay ipinadala ni Nate bago pa man dumating si Angel sa buhay niya. Ngunit si Angel, na ngayon ay puno na ng duda, ay hindi na alam kung ano ang paniniwalaan. Sinabi ko na sa'yo, sabi ni Katrina, pare-pareho lang sila ng kapatid mo, mga manloloko. Nang gabing yon sa kanilang apartment, ang dating iniinit sa pagitan ni na Angel at Nate ay napalitan ng lamig. May problema ba? Tanong ni Nate. Wala, sagot ni Angel, ngunit ang duda ay naroon na. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Angel. Sa umaga, pinipilit niyang ngumiti para kay Gia. Pinipilit niyang maging normal sa harap ni Nate. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa, isa na lang siya sa sala, ang mga duda ay bumabalik. Ginagamit ka lang niya. Itatapon ka rin niya. Pare-pareho lang sila. Ang dating tiwala na unti-unti nang nabubuo ay napalitan ng isang pader ng pag-iingat. Nagsimula siyang maghanap ng mga butas sa mga kwento ni Nate. Bawat kilos nito, sinusuri niya. Bawat salita, tinitimbang niya. Saan ka galing? Tanong niya isang gabi nang umuwi ito ng late. May meeting lang kasama ang mga abogado, sagot ni Nate. Ngunit ang isip ni Angel ay sumisigaw. Nagsisinungaling siya, kasama niya si Katrina. Si Nate naman naramdaman ang paglayo ni Angel. Hindi niya ito maintindihan. Akala niya, pagkatapos nilang harapin si Renzo, mas lalo silang magiging matatag. Ngunit parang mas lalo pa itong lumalayo. May problema ba, Angel? Paulit-ulit niyang tanong. Wala. Pagod lang ako, laging sagot nito. Isang araw nagpasya si Angel na alamin ang totoo. Sinundan niya si Nate pagkatapos nitong umalis para sa isang business lunch. At ang nakita niya ay kumumpirma
sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakita niya si Nate na pumasok sa isang mamahaling restaurant at ang kasama nito sa mesa ay si Katrina. Nagtatawanan sila, mukhang masaya. Ang hindi alam ni Angel, ang meeting na iyon ay isang bitag na inihanda ni Katrina at ang pagtawa nila ay pilit. Sa katotohanan, nagtatalo sila. Tigilan mo na si Angel, Katrina, sabi ni Nate. Bakit? Natatakot ka bang malaman niya ang totoo? Na ginagamit mo lang din siya? Sagot ni Katrina. Ngunit ang nakita lang ni Angel ay ang larawan ng pagkakanulo. Hindi na siya pumasok. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Ang puso ay basag na basag. Pag-uwi niya, nag-umpisa siyang mag-impake. Tapos na. Ayaw na niya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang maging isang piyesa sa laro ng iba. Nag-iwan siya ng isang sulat para kay Gia. Isang sulat na puno ng pagmamahal at sakit. Mahal kong Gia, patawarin mo ako. Hindi ko kayang maging ina mo. Hindi ako ang anghel na kailangan mo. Babalik din ang totoo mong pamilya. Mag-iingat ka palagi. Pagkatapos, sumulat siya para kay Nate. Isang maikli at malamig na sulat. Nate, salamat sa lahat. Pero tapos na ang kontrata. Malaya ka na. Inilapag niya ang mga sulat sa ibabaw ng unan. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang natutulog na si Gia. Hinalikan niya ito sa noo at tahimik siyang umalis. Pagdating ni Nate, nadatnan niya ang isang tahimik na apartment, isang malamig na hapunan, at ang dalawang sulat sa ibabaw ng kama. Binasa niya ang sulat ni Angel para sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Pagkatapos, binasa niya ang sulat para kay Gia. At doon, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Pinili mong paniwalaan sila. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo palabas. Hahanapin niya ito. Kahit saan. Ngunit pagdating niya sa lobby, hinarang siya ni Renzo. Saan ka pupunta, kuya? Tanong nito. May isang ngiting mapang-asar. Huli ka na! Ang pagharang ni Renzo ay parang isang pader na bakal sa daan ni Nate. Umalis ka sa daan ko, Renzo, sabi ni Nate. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Bakit kuya? Nagmamadali ka? Tawa ni Renzo. Hayaan mo na siya, isa lang siyang basura na pinulot mo. Ngayon, ibinalik na niya ang sarili niya sa tamang lugar. Hindi na nakapagpigil si Nate. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Renzo. Bumagsak ito sa sahig. Sinabi ko nang tigilan mo na siya, sabi ni Nate. Ngunit tumawa lang si Renzo habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Kahit anong gawin mo, kuya, talo ka pa rin. Dahil sa huli, dugo pa rin ang mangingibabaw. At siya, isa lang siyang estranghero. Tinalikuran na ni Nate ang kanyang kapatid at tumakbo papunta sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay iisa lang ang sinisigaw. Hanapin si Angel. Nagmaneho siya na parang baliw. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar. Ang dati nitong apartment, ang parke. Ngunit wala. Samantala, si Angel ay nakasakay sa isang bus na papalayo sa siyudad. Walang direksyon. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang isang basag na puso. Tinitingnan niya ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumiliit na parang mga bituing namamatay. Tama na, sabi niya sa sarili, kakalimutan ko na ang lahat. Biglang tumunog ang speaker ng bus. Isang balita sa radyo. Breaking news! Isang malaking gulo ang nagaganap ngayon sa Ferrer Group of Companies. Ayon sa aming source, may isang matinding pagtatalo sa pagitan ng magkapatid na sina Nathaniel at Lorenzo Ferrer.
Napatigil sa paghinga si Angel. Bumalik si Nate sa kanyang apartment, talunan. Pagod, wasak. Ngunit alam niyang hindi pa siya pwedeng sumuko. May isa pa siyang huling baraha. Isang barahang napakasakit, ngunit kailangan niyang ilabas. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Gawin mo na! Ilang sandali lang ang cellphone ng lahat ng pasahero sa bus, kasama na ang kay Angel, ay sabay-sabay na nag-vibrate. Isang emergency news alert. Nanginginig, binuksan ni Angel ang link. Ang bumungad sa kanya ay isang artikulo at isang video. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera. Madilim, magulo, ngunit ang mga boses ay malinaw. Ang boses ni Nate. Magkano ang kailangan mo, Renzo? Ibibigay ko, wag mo lang siyang ibenta. Ang boses ni Renzo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kuya. Ito ay tungkol sa kalayaan, sa gabal ang batang yan sa buhay ko. At ang boses ng isang ikatlong lalaki, isang boses na magaspang at nakakatakot. Tapos na ang usapan, bayad na si Renzo, akin na ang bata. Ang video ay nagpakita ng isang palitan, isang bag ng pera, at isang carrier ng sanggol, si Gia. Ang kanyang maliit na si Gia, hindi lang pala iniwan, ibinenta. Ang katotohanan ay isang malaking sampal na gumising sa buong diwa ni Angel. Ang lahat ng kasinungalingan ni Katrina, ang lahat ng kanyang duda, ay biglang naglaho. Ang nakita niya ay ang katotohanan, ang sakripisyo, ang sakit na mag-isang dinala ni Nate para protektahan ang isang batang hindi naman sa kanya, para protektahan siya. Para! Sigaw niya sa driver ng bus. Bumaba siya sa gitna ng kawalan, umiiyak, ngunit hindi na sa sakit, kundi sa pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nate. Nate! Iyak niya. Patawad! Nasaan ka? Tanong ni Nate. Hindi ko alam. Huwag kang aalis dyan, sabi ni Nate. Parating na ako. Habang naghihintay siya sa gilid ng madilim na kalsada, isang pamilyar na itim na van ang biglang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto. Si Renzo at si Katrina, ang kanilang mga muka ay puno ng galit. Mukhang kailangan nating tapusin ang lahat ng ito, sabi ni Renzo. Ngayon din, ang liwanag mula sa headlight ng van ay sumilaw sa mga mata ni Angel. Sa isang iglap, siya ay muling naging biktima na papaligiran ng mga lobong gutom. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Angel, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ikaw, simpleng sagot ni Renzo. Ang alas namin laban kay kuya. Bumaba si Renzo at Katrina mula sa van. Sumama ka sa amin ng maayos, Angel, sabi ni Katrina, para walang masaktan. At kung hindi, hamon ni Angel. Kung hindi, sabi ni Renzo, may ipinakitang isang litrato sa kanyang cellphone. Ang litrato ng orphanage, ang bahay pag-asa. Madaling magkaroon ng aksidenteng sunog. Ang banta ay malinaw. Hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati ang buhay ng mga batang tinuring na niyang pamilya. Walang nagawa si Angel kundi ang sumama. Samantala, si Nate ay parang baliw na nagmamaneho. Sa tulong ng signal ng cellphone ni Angel, alam na niya kung nasaan ito at alam na rin niya kung saan sila papunta. Ang lumang bodega ng mga Ferrer sa pier, ang lugar kung saan unang isinagawa ni Renzo ang kanyang maruming transaksyon. Hindi na siya tumawag ng pulis. Ito ay personal. Pagdating niya, tahimik ang paligid, ngunit alam niyang naghihintay sila. Pumasok siya sa madilim na bodega. Sa gitna, nakatali sa isang silya si Angel. Sa tabi nito, si Renzo at si Katrina.
Napakagaling mo talagang tagapagligtas, kuya, sabi ni Renzo. Pakawalan mo na siya, maring sabi ni Nate. Ako ang kailangan ninyo. Oo, ikaw nga, sabi ni Katrina, ang pirma mo. Isang dokumentong nagsasalin ng lahat ng iyong shares sa Ferrer Group at kay Renzo. At kapag nakuha na namin yan, malaya na kayong dalawa, ngumisi si Katrina. Alam ni Nate na isa itong kasinungalingan. Sa oras na pumirma siya, pareho silang mamamatay. Sige, sabi ni Nate. Nagulat si Angel. Nate, huwag! Shh! Sabi ni Nate, tumingin sa kanya. Isang tinging puno ng isang planong siya lang ang nakakaalam. Para sa inyo to ni Gia. Lumapit si Renzo, may dalang mga papeles at isang pluma. Isang magandang desisyon, kuya. Habang papalapit si Renzo, sinabi ni Nate, pero bago ako pumirma, may isa lang akong huling hiling. Ano yun? Gusto kong marinig mula sa'yo, Renzo, sabi ni Nate. Ang lahat, ang totoo. Bakit mo ginawa yun sa sarili mong anak? Natawa si Renzo. Dahil sa gabal siya, isang pagkakamali. At sino ka para husgahan ako? At ikaw, Katrina? Tanong ni Nate. Bakit ka nakipagsabawatan sa kanya? Dahil ang posisyon sa tabi mo ay dapat sa akin. Salamat, Ma'am, sabi ni Nate. Para saan? Sa pag-amin, ngumiti si Nate. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang isang maliit na butones sa kanyang kwelyo. Live sa buong board meeting ng Ferrer Group at sa opisina ng lolo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Renzo at Katrina. Kasabay noon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pumasok ang mga security personnel ng Ferrer Group, kasama ang kanilang lolo, si Don Sebastian, na nakaupo sa wheelchair, ang muka ay puno ng galit at pagkadismaya. Nagsimula ang gulo, ngunit si Nate at Angel ay may iisa lang na iniisip. Habang nagkakagulo ang lahat, tumakbo si Nate papunta kay Angel at kinalagan ito. Halika na! Ngunit hinarang na sila ni Renzo. Hindi kayo aalis! Sinuntok niya si Nate. Ngunit si Nate ay hindi na ang dating kapatid na laging nagpaparaya. Gumanti ito ng suntok. Habang nag-aaway ang magkapatid, si Katrina naman ay kumuha ng isang bakal na tubo at akmang hahampasin si Angel mula sa likod. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na sigaw ang pumigil sa kanya. Huwag mong sasaktan ang magiging apo ko sa tuhod. Si Don Sebastian. Kahit nasa wheelchair, ang kanyang boses ay puno pa rin ng kapangyarihan. Ang gulat na iyon ay sapat na. Dumating ang mga pulis. Habang pinupusasan sina Renzo at Katrina, lumapit ang matanda kay Nate at Angel. Tiningnan niya si Angel. Hija, sabi nito, patawad sa lahat ng kaguluhan na idinulot ng aking pamilya. Tumingin ito kay Nate. At ikaw, apo, ipinagmamalaki kita. Ang paghuli kina Renzo at Katrina ay ang naging pinakamalaking iskandalo sa mundo ng mga mayayaman. Ang pangalan ng mga Ferrer ay nadungisan, ngunit sa gitna ng gulo, isang bagong lider ang lumitaw. Si Nathaniel Ferrer. Sa tulong ng kanyang lolo at sa suporta ng Board of Directors na ngayon ay buo na ang tiwala sa kanya, sinimulan niyang linisin ang gulo na iniwan ng kanyang kapatid. Si Renzo ay tinanggalan ng lahat ng karapatan bilang isang Ferrer. Si Katrina naman ay hinarap ang maraming kaso. Ang kanilang alyansa ng kasamaan ay nagtapos sa likod ng rehas. Isang linggo pagkatapos ng insidente, dinalaw ni Don Sebastian sina Nate at Angel sa kanilang apartment. Hindi na ito ang malamig at malupit na hari ng imperyo. Isa na siyang lolong puno ng pagsisisi.
May dala itong isang kahon. Sa loob, mga laruan at damit para kay Gia. Hindi ko na maibabalik ang mga nawalang taon, sabi ng matanda. Ngunit sana hayaan ninyo akong maging bahagi ng buhay ng aking apo sa tuhod. Tumingin si Angel kay Nate. Tumango ito. Lumapit si Angel sa matanda. Lolo, sabi niya, welcome po sa aming pamilya. Iyon ang simula ng kanilang paghilom. Si Nate, na ngayon ay ang opisyal na tagapagmana ng Ferrer Group, ay naging isang ibang klasing leader. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tumulong. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga single parent at mga inabandonang bata. Si Angel naman ay bumalik sa kanyang pagtuturo, ngunit hindi na lang online. Nagtayo siya sa tulong ng fondasyon ni Nate ng isang maliit na eskwelahan sa loob ng Bahay Pag-asa, ang ampunang kanyang kinalakihan. Isang hapon, habang masayang pinapanood ni Angel ang mga batang nag-aaral, dumating si Nate. May dala itong bulaklak at si Gia. Kamusta ang mga estudyante mo, ma'am? Tanong ni Nate. Okay naman, sir, tawa ni Angel. Medyo magulo lang. Mommy! Sigaw ni Gia, tumatakbo papunta kay Angel. Niyakap ni Angel ang bata, ang kanyang anak, ang kanyang himala. May sorpresa kami sa'yo, sabi ni Nate. Ipinakita nito sa kanya ang isang folder. Sa loob ang final adoption papers ni Gia, nakapangalan sa kanilang dalawa. Parents. Nathaniel Ferrer and Angela Cruz Ferrer. Napatingin si Angel sa apelyido. Hindi pa naman ako Ferrer. Yun na nga ang susunod kong sorpresa, sabi ni Nate, ngumiti. Lumuhod ito sa harap niya sa gitna ng maliit na classroom sa harap ng mga batang estudyante ni Angel. Angela Cruz, sabi niya. Sa harap ng mga batang ito na simbolo ng lahat ng ating pinagdaanan at pinaglalaban, gusto kitang tanungin. Handa ka na bang gawing opisyal ang ating pamilya? Ang kasal ay ginanap hindi sa isang malaking katedral na puno ng mga makapangyarihang tao, kundi sa isang lugar na mas may kahulugan. Sa hardin ng Bahay Pag-asa. Ang mga palamuti ay gawa ng mga bata mula sa ampunan, mga bulaklak na papel, mga parol na makukulay. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Don Sebastian, ang mga madre at mga bata mula sa ampunan, at ang iilang tapat na kaibigan. Naglakad si Angel sa aisle, hawak ang kamay ng madreng nag-alaga sa kanya. Ang kanyang bestida ay simple lang, ngunit ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Nate. At sa tabi nito, ang kanilang munting flower girl, si Gia, na masayang iwinawagayway ang isang basket ng mga petalya ng bulaklak. Nang magkaharap na sila, hinawakan ni Nate ang mga kamay ni Angel. Angela! Simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Minsan sa buhay ko, akala ko ang pagiging isang Ferrer ay isang responsibilidad lang, isang bigat. Ngunit nang makilala kita, naintindihan ko. Ang pagiging isang Ferrer ay hindi lang tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pamilya. At ikaw, Angel, at si Gia, kayo ang pamilya ko. Ipinapangako kong sa bawat araw, pipiliin ko kayo. Sa bawat pagsubok, poprotektahan ko kayo. At sa bawat paghinga, mamahalin ko kayo. Mahal na mahal kita. Si Angel naman, umiiyak na sa saya, ay nagsalita mula sa puso. Nathaniel, sabi niya,
Dumating ka sa buhay ko na may mukha ng aking nakaraan. Ngunit ipinakita mo sa akin ang isang pusong puno ng pag-asa para sa hinaharap. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Tinuruan mo akong magmahal muli. At higit sa lahat, tinuruan mo akong maniwala na karapat-dapat din pala ako sa isang masayang pamilya. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at bubuuin ang pamilyang ito kasama mo sa hirap at sa ginhawa. Mahal na mahal kita. Ang kanilang halik ay selyado ng masayang hiyawan ng mga bata at ng tahimik na pagluha ng kanilang lolo. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang simpleng salo-salo. Walang mamahaling pagkain, tanging mga paboritong lutong bahay. Habang pinapanood nila si Gia na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata, nilapitan sila ni Don Sebastian. May isa pa akong regalo para sa inyo, sabi ng matanda. Inabot nito sa kanila ang isang folder. Sa loob ang titulo ng lupa at gusali ng Bahay Pag-asa. Nakapangalan na ngayon sa Ferrer Cruz Foundation. Ang legasya ng mga Ferrer ay hindi na tungkol sa mga gusali o pera, sabi ng matanda. Mula ngayon, ito ay tungkol na sa pag-asa. Niyakap ni Angel at Nate ang matanda. Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan, habang pinapatulog nila si Gia, may ibinulong ang bata. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Nagkatinginan si Angel at Nate. At sa mga mata ng isa't isa, nahanap nila ang lahat ng sagot, ang lahat ng kapayapaan, ang lahat ng pag-ibig na matagal na nilang hinahanap. Makalipas ang 5 taon, ang dating maliit na eskwelahan sa loob ng Bahay Pag-asa ay isa na ngayong modernong gusali na may kumpletong pasilidad, ang Angela Cruz Ferrer Learning Center. Daan-daang bata na mula sa iba't ibang ampunan ang nabibigyan dito ng dekalidad at libreng edukasyon. Si Angel, hindi na lang isang simpleng guro, isa na siyang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay naging isang simbolo ng pag-asa. Si Nate naman ay tuluyan nang binago ang muka ng Ferrer Group. Mula sa isang kumpanyang puro tubo lang ang iniisip, naging isa itong korporasyong may pananagutan sa lipunan. Ang bawat proyekto nila ay may kaakibat na tulong para sa komunidad. Ang kanilang pamilya ay lumaki rin. Isang hapon, sa malawak na hardin ng kanilang bahay, isang masayang eksena ang nagaganap. Habulin mo ako, Daddy! Ang sigaw ni Gia na ngayon ay isang bibo at matalinong 7 taong gulang na bata. Hinahabol siya ng kanyang amang si Nate. Sa isang duyan sa ilalim ng puno, nakaupo si Angel. Karga-karga ang kanilang bunso. Isang 2 taong gulang na batang babae na may mga matang katulad ng kay Nate. Si Lavia. Mommy, look! Turo ni Gia, huminto sa pagtakbo. Si Lolo! Mula sa bahay, dahan-dahang naglalakad si Don Sebastian, nakangiti. Sa tabi niya, si Renzo. Si Renzo, pagkatapos ng ilang taong pagkakakulong at rehabilitasyon, ay ibang tao na. Wala na ang dating yabang. Ang natira ay isang tahimik na pagsisisi. Ngayon, isa na siya sa mga pinakaaktibong voluntaryo sa foundasyon ni Nate. Kamusta ang mga prinsesa ko? Bati ng lolo. Nagmano ang mga bata. Naupo silang lahat sa damuhan, isang malaking, magulo ngunit masayang pamilya. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Naaalala mo ba, bulong ni Nate kay Angel, noong una tayong magkita, sa harap ng pinto ng apartment mo? Oo naman, tawa ni Angel. Akala ko noon,
multo ka ng nakaraan ko. Hindi ko alam noon, sabi ni Nate, na ikaw pala ang magiging kinabukasan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Angel. Ang kanilang mga daliri ay magkapareho ng may mga kalyo mula sa pagtatrabaho, sa pag-aaruga, sa pagbuo ng isang buhay. Mahal kita, Angel, sabi niya. Mas mahal kita, Nate, sagot niya. Tumingin sila sa kanilang mga anak. Kay Gia na ngayon ay masayang nagkukwento sa kanyang lolo at kay Lavia na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Angel. Ang kanilang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Ngunit isang pamilyang buo at totoo. Dahil ito ay isang pamilyang itinayo hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig at sa pangalawang pagkakataon.